Yung, petisyon ni VP Sara, nakakagulat ang bilis pong umaksyon ngayon ng Supreme Court, 'no? Taliwas po, alam nyo, eto talaga battle talaga ngayon ng impormasyon, eh. Ngayon po battle ng information, misinformation, hindi lang po dito sa Pilipinas. Ganyan din po ang nagaganap sa pandaigdigan, 'no? Talagang, iba't ibang news agency, dun nga sa ano, sa Amerika nga, eh. Ang labanan mga news agency, Fox versus CNN, kung sino yung kakampi ni Donald Trump. Magkaiba po, isang panyanyari, magkaiba po. Katulad po ngayon, 'no? Magkakaiba po ng interpretasyon. Iba po yung interpretasyon nito ni Redon dito po sa pahayag ng Supreme Court at iba rin po yung, pagkaunawa natin. Masyado po silang nagpo-focus, ah, kasi po ang tingin natin mabilis yung aksyon ng Supreme Court ngayon, 'no? Pinasagot agad sila. Bakit? Kasi importante ito bago magdesisyon itong, House Committee on, Justice. Gusto sigurong malamang unahan ng Supreme Court 'to, na para matigil na 'tong mga unconstitutional na ginagawa nila kay VP Sara. Okey, dito po muna tayo sa mga banat nito ni Leila de Lima at tsaka nito ni Congressman Tabi, 'no? Sa paglapit na yan ni VP Sara, binanatan po ng dalawang ito ng, magnanay. Ayon po kay de Lima, ito po yun, nagpapaligsahan sila ng, bata niyang si Tabi. De Lima, akala siguro nila yung SC ay Sara's Court na pwede nila laging takbuhan para pagtakpan ang kaduwagan at pagtakas sa pananagutan. Sige, pagsabay na natin, ha. Ayon naman po kay ano, kay Sendanya, ang Vice President na nagigipit sa Supreme Court lumalapit. Pinalalabas po ng mga 'to na yung paglapit na ginagawa ni VP Sara sa Supreme Court parang may illegal o may anomalya, 'no? Totoo po ba na illegal? Hindi po ba tama yung ginagawa ni VP Sara na lumalapit sa Supreme Court? Una, dapat na-anticipate nyo na binabantayan din yung mga moves nyo ni VP Sara. Hindi lang kayo nagbabantay kay VP Sara. Hindi po one way ang labanan. Hindi po kayo lang ang pwedeng umatake. Pwede rin pong umatake si VP Sara, 'no? Yung abing nyo po, halimbawa po, ang ginawa nyo, pagdeklara nyo ng sufficient in form and substance, ino-question ba ni VP Sara yung hanggang dun sa nagbotohan kayo ng sufficient in form and substance? Wala naman, eh. Kailan po lumabas yung question ni VP Sara at saka ng mga kaalyado niya sila Attorney Torion? Lumabas po yung, kanilang, pag-question nung kayo po ay nagpasabpina na ng kung ano-ano. Yung nagbabalak na po kayo na imbitahin si Madriaga, isalang diyan sa inyong, committee. Yung nagbalak na po kayo na maghagilap ng ebidensya. Kung ang ginawa niyo, sufficient in form and substance and in grounds, dinala niyo na sa plenary, wala pong question. Tapos ang plenary nagpasya na po, 1/3, 106, meron kayong 106. Dinala niyo na sa Senado. Anong kukwestiyonin sa inyo? Eh, tama yung proseso niyo. Oh, sa madaling salita, ngayon, ibig niyong sabihin ginawa na ni VP Sara last year. Sa tingin niyo hindi niya gagawin yung paglapit sa Supreme Court kung nakikita niya na may mali, na may nilalabag kayo? Dapat na-realize niyo na yan.
hindi po ang House of Representatives ang sasagot sa usapin ng constitutionality. 'Pag ang pinag-usapan po ay constitutionality o 'pag lumalabag ba sa batas o hindi, korte po 'yan, hindi po Senado, hindi po. Nagpahana para tapatin po kayo, ayaw nyo palang lumapit si VP Sara sa Supreme Court. Eh di dapat wala kayong ginagawang mali. Eh maling-mali po yung ginagawa nyo eh. Nagsalita na nga si Adolf Ascuña. Siya po ay isa sa mga nagsulat ng 1987 Constitution. At siya rin po ay isang dating Supreme Court Justice. Ang sinabi niya, hindi kayo pwedeng magdagdag. Yung HOR, hindi nyo po trabaho yung maghanap kayo ng idadagdag nyong ebidensya. Okay. Ngayon, eto po, pinapakalat din po nila, eto. Sabi naman na itong nila Ridon ngayon, eto po ang sinabi. Okay. See you on April 14. Iginiit ni Bicol Saro, Representative Terry Ridon, na magpapatuloy ang pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa April 14. Paliwanag ng kongresista, wala anumang nilalabas na temporary restraining order ang Korte Suprema. Kaugnay nito ng inihaing petisyon, layong pahintuin ang gumugulong na impeachment proceeding sa Kamara. Okay. Totoo po ba na walang TRO na in-issue? Opo. Pero hindi ibig sabihin na hindi mag-i-issue kailanman yung Supreme Court. Oh, mali yung pag-intindi nila eh. Ang sinasabi nila, tuloy tayo sa April 14 dahil wala namang inisyong TRO. Wala naman daw pong TRO yung Supreme Court, sabi ni Redon. Eh basahin po natin yung pinalabas. Ngayong April 8, nagpalabas po yung Supreme Court ng kautusan. Ito po, press briefer pala. Supreme Court of the Philippines Office of the Spokesperson. Ito po, the Supreme Court, SCN Bank, during its session today, April 8, 2026, acted on, ito po yung mga kaso na sinampa ni Attorney Estarelito Torion et al. Versus House of Representatives Committee on Justice and Sara Z. Duterte versus House of Representatives. Okay. Sabi po, the SC consolidated these cases. So pinagsama po ng Supreme Court yung dalawang kaso. Pakinggan nyo to ha. Importante to. And without necessarily giving due course to the petition, hindi pa po nila inaaksyonan yung petition. Directed these respondents to comments within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice. Okay. So sa madaling salita, tuloy po na natin. Konti na lang to. The petition questions the constitutionality of the proceedings before the House Committee on Justice in relation to the impeachment complaints filed against Vice President Sara Z. Duterte. So ang ginawa po ng Supreme Court, hindi pa po sila umaaksyon sa petisyon. Malinaw po yun. Kaya yung sinasabi ni Ridon na walang inisyu ng TRO, hindi ibig sabihin niya na hindi na mag-i-issue ng TRO yung Supreme Court. Eh ano bang petsa pa lang ngayon? 8 pa lang, bukas 9. Oh, Agis sa Biyernes. Hindi po ba pwedeng mag-issue ng TRO yung Supreme Court sa
Huwebes o sa Biyernes, puwede pa rin. Minamadali lang ng Supreme Court, binigyan lang sila ng 10 araw. Binigyan lang po ng 10 araw ng Supreme Court yung mga taga-Kamara para sagutin yung petisyon ni VP Sara. Pero hindi po ibig sabihin na hindi na mag-i-issue ng TRO. Mali po yun. Hindi pa po umaaksyon sa petisyon. Kaya anytime, pwede pa rin po. Ngayon, kung 14 na at nagpatuloy pa rin sila, yung mga susunod na hearing, pwede pang harangin ng pwede na nga magpasya yung Supreme Court pag na-receive nila yung sagot na mula sa Kamara eh. Ang pag-isipan nyo, yung isasagot nyo kay VP Sara. Paano nyo palalabasin na kayo ay mga walang kwentang tao? Hindi. Paano nyo palalabasin na hindi fishing expedition yung inyong mga ginagawa? Yan po ang pinaka mabigat na suliranin ninyo.